Lynn, sorry talaga, nakakahiya eh. Hindi pa talaga ako naligo sa room mo. Magbubuk na lang sana ako ng sarili kong room kaso fully book na daw talaga sila eh. It's not a problem. Aksidente naman yung nangyari sa atin. At magbibihis ka lang naman eh. Tapos na ako. Pwede ka nang maligo. Ako na lang maghihintay dun sa mga pinalaundry ko na damit. Are you sure? I'm happy to wait. It's okay. Kayo na ka pa nanginginig dyan. Maligo ka na, baka magkasakit ka pa. Okay, sige. Maliligo na ako. Gumawa ako ng coffee. Just help yourself, okay? Sige. Raymond, sabi sa akin na sa Suite 2B sila. Sweet 2B? Suite 2B. Tamang-tama yung dating mo. Nandun pa sila sa kwarto ni Charlene. Talaga? Ay, bakit? Ngayon, back to you ang karma ni Charlene. At tinan natin kung kakayanin niya ngayon na siya ang kontrabida sa buhay ni Raymond. Fighting. Fight talaga. Fight. Charlene, nandito na yung room service. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Charlene? Ilabas niyo siya. Alam ko, nandito siya. It's not what you think. Mali ka nang iniisip. Huwag niyo nga akong ginagago! Adrian? Ayop ka! Tumayo ka dyan! Ano? Habang ko! Ayop ka! Wala, pakinggan mo muna! Raymond! Raymond! Tama na! Charlene. Hayop ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Kumana kayo! Tulong, please! Tumigil na! Tumigil na kayo, please! Ba! Ah! Tulong! Raymond! Tama na! Uy, Kaz. Upo ka muna. Nahihilo ako sa'yo eh. Hindi kasi ako mapakali. Gusto kong malaman kung ano nangyayari sa taas. Ay, baka lang. Kailangan ng security sa Grand Suite B. Pinag-aaway daw doon. Oh my God, yun. Third book nagsimula ng bakbakan. Raymond! Tama na! Tumigil ka na! Tama na yan! Ano ba? Tama na! Gagaling ninyo, mga hayop kayo! Paano ko titigil? Pagkatapos ko makita kayo, ikaw na asawa ko at saka yung lalaki niyan, nasa loob na isang kwarto! Wala kaming ginagawang masama! Nahulog kami sa pool. Nagmamagandang loob lang ako na dito siya magbihis! Hindi ako tanga, Charlene! Ah, talaga? Hindi ka tanga. Pero nagpapadala ka kung ano mang iniisip mo. Palibhasa kasi, gawain mong mangloko. Kaya yan agad ang pumapasok sa isip mo. Hindi ko kaya yung ginawa mo sa akin. At huwag mo akong binabaliktad. Ang hirap paniwalaan na walang nangyari sa inyong dalawa. Tingnan niyo ang mga suot ninyo. Aminin niyo na kasi. Anong aaminin ko? Wala akong aaminin sa'yo dahil inosente ako. Hindi ka ba nahihiya? Kakaselos mo kung ano-ano nilang ginagawa mo. Raymond, puro kahinala sa maling akala. Malinis yung konsensya namin ni Adrian at hindi namin kayang gawin yung ginawa niyo ni Divina. Kaya ba ginawa to? Para gumanti sa akin?
Gusto mong paramdam sa akin yung sakit na naramdaman mo nung nalaman mo yung tungkol sa amin ni Divina. Kaya mo nila ditong lalaking to. Lawyer mo? Lover mo? Ha? Huwag mo kong bastusin, ha? Wala kang karapatan ng bastusin ako at pagbibintangan lalo na wala namang katotohanan yung sinasabi mo. Raymond, huwag niyo ako kaming itulad sa inyo ni Divina na may ginagawang masama. Kung ayaw mo maniwala, di wag. Hindi ko na problema kung kasing dumi yung ginawa niyo ni Divina yung utak mo. At saka wala kang karapatan na saktan si Adrian. Wow! Talagang kinakampihan mo pa itong lalaking to, no? Alam mo, pagod na ako mag-explain sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Ano gusto mong gawin ko? Tanggapin ko lahat ng sinasabi mo? Janine, iba yung naramdaman ko nung nakita ko kayong dalawa magsama. And when I was trying to explain myself before, hindi ka agad naniwala sa akin. Dahil magkaiba yung sitwasyon natin. Raymond, ako totoong niloko mo ako. Yung sa amin ni Adrian, nadadala ka lang, puro ka lang selos, duda, hinala na walang katotohanan. Alam mo, kung ayaw mo maniwala sa explanation ko, pwede ba umalis ka na? Dahil wala na tong sense yung explanation ko. Umalis ka na, please! Sinisira mo ang pamilya natin! Kapal na mukha mo! Kung meron man sumisira sa pamilya natin, ikaw yun! Kayo ni Divina at ang nanay mo! Pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Iwan niyo ako, kaya ko yung sarili ko. Bigla naman natin yung desisyon ng Mang Dado. Bakit nyo kailangan umalis dito? Natanong ko na rin yan sa kanya. Iniisip lang daw niya yung kapakanan ko. Dahil sa mga nangyari sa akin na nakulong ako at na-involve sa gulo. Gusto niya akong ilayo at protektahan. Teka lang. Pero yun ba talaga yung tamang solusyon? Iniwan mo yung mga taong nagmamahal sa'yo? Siyempre, kung ako yung magdedesisyon savior, ayoko. Naging mabuting kaibigan ka rin sa akin, kaya isa ka rin sa manimiss ko kapag tumuloy kami ni tatay. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon ng Mang Dado? Baka mamaya, nabigla lang siya sa mga nangyari. Pinagtatakaan ko lang. Parang bigla-bigla na lang siya nagdesisyon nang hindi man lang ako tinatanong. Kahit gusto ko siyang suwayin o ipaglaban yung gusto ko, hindi ko magagawa yun. Mahal ko si tatay at pipilitin kong intindihin kung ano man ang gusto niyang mangyari. Kahit mahirap para sa akin, tatanggapin ko. Alam ko naman na wala siyang gagawin para ikakapahamak ko eh. Sana lang tama yung magiging desisyon niya.